Parang ang gusto niyang patungkulan dito ay yung, binitawang statement ni President Donald Trump netong si Mr. Padilla. Hinihingi po namin sa inyo na magdahan-dahan kayo sa pananalita niyo. Yan po ang kanyang apila kay Mr. Donald Trump dahil napakasakit daw sa kanila na bansagan yung namatay na supreme leader ng Iran na isang terorista. Paano kasi kung totoo? Kung totoo na talagang terorista etong supreme leader na iginagalang nyo, supreme leader ng Iran na ginagalang nyo, Mr. Padilla. Hindi lamang po siya isang matatawag na leader ng isang bansa, spiritual leader daw siya. Oh, maganda, good for you na meron kayong ganito na tinitingala at hinahangaan na spiritual leader. Pero huwag kayong mandamay. Kasi sa puntong ito, mukhang gusto niyong sisihin ang mga Katoliko na iginagalang din ang ating Pope. Diba? Meron tayong supreme leader din kung tutuusin or spiritual leader din na ang Santo Papa nga. Kasi nasabi niya, kung mayroon po kayong tinatawag na Pope, mayroon din po kaming tinatawag na spiritual leader. O ay sa inyo yan. Hindi naman kasi pwede mong ikumpara yung leader ng simbahang Katoliko dito sa supreme leader ng Iran. Malayo dahil minsan hindi naman nasasangkot ang Santo Papa sa gulo. So huwag niyong idamay. Kung dati kang Katoliko at ngayon ay Muslim ka na, abay, igalang mo na sa paligid mo, meron ding mga Katoliko na tinitingala ang aming Santo Papa. Ganyan ang buhay. Ay paano nga kung totoo na terorista? Kasi tignan niyo naman kung ilang taon na ang kaguluhan dyan sa Iran. Kung talagang mabuting spiritual leader, hindi ba't ang dapat na namumutawi yung tipong ang dapat na kalagayan sa bansang yan, sa Middle East ay pawang katahimikan. Pero hindi eh. Ilang taong kaguluhan. At bakit? May isa kasing tinatawag nilang terorista.